What's up mga kababayan? News that matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panoorin o pakinggan itong mga nagbabagang balita. Tawang-tawa ang taong bayan dito sa balita nang tinutukoy pala ni Bongit na pinagbili ng suka walang iba kundi itong si Pacquiao. Na dito sa video natin ngayon makikitaan ang pagiging balimbing niya o two-face dito sa administrasyon ni Marcos. Nako naman po. Ano kaya magiging reaksyon ni Manny patungkol dito once na makita niya ang nagte-trending na video sa sinabi niya noon patungkol sa pamilyang Marcos na ngayon puring-puri at kulang na lamang dilaan ang wet poo ng mga bangag. Pero bago ang lahat huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, dagdag pang balita na ang DOTR nagsusumbong ngayon dito sa malawakang korupsyon na nagaganap pagdating sa infrastruktura na napag-alaman na marami sa mga proyekto ngayon ang delayed, expired at mabagal ang proyekto. Kung kaya naman ang wika ni Sir Ted, kasalanan di umano ni Bonget ito dahil hinayaan niya na maging bulag sa usapin ng mabagal na transportasyon sa ating bansa. Na hinayaan niya na lang ang mga commuters o ang mga ordinaryong mamamayan na maghirap pagdating sa transportasyon. Mantahin niyo yon. Base sa statistics nasa 2 at 4 na oras ang ginugugol ng bawat Pilipino sa pagpunta pa lamang ng kanilang trabaho. Tunay nga na hindi umuusad ang ating bansa at napag-iiwanan na sa buong mundo. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Isipin natin, hindi ba nung nagdaang eleksyon binibira mo yan at binibira mo, sinasabi mo magnanakaw. Ngayon na kasama ka sa entablado at pinatataas mo ang iyong kamay, nito sinasabi mo magnanakaw. Ay siya, hahoy! Ang mga Marcos, bilyon-bilyon, trilyon-trilyon ang korupsyon. Tapos iboboto natin. Talagang ang talino natin. Lagi nating sinisisi ang pamilya Marcos pagdating sa korupsyon. Hindi ba natin nakikita na sa panahon ng Marcos, ang bansa natin number 1 sa ekonomiya? May kurapang bansa na number 1 sa ekonomiya. Grabe. So talaga, kayo talaga saan na tayo napunta? Inaantay lang natin makakausap natin ngayon Malamang nagbabakbakan na naman ang mga yan. Ha? Love, love, love lang mga kapatid ha. Araw ng mga puso ngayon, kalmahan nyo lang. Si Manny Pacquiao daw yun. Ay, naku po, ayun na. Congratulations, you're the best. Okay, sige. Opo. May party list din pala yung asawa ni Manny. Ah, meron din. Nakita ko, di ba? Hindi mo ba nakita? Kasi Oo. nga, tinignan ko yung listahan na nilabas ng Hula, kontrataya. ano yan? Hermes o Louis Vuitton? Hindi ko na sasabihin kung ano, pero second nominee siya ng isa sa mga party list group. Ah, talaga? Gulat nga ako. Sabi ko, ay, si Ma'am Jinky din pala. Ano ang pangalan ng kanilang party Gusto mo list? sabihin ko talaga? Ah. Ay, baka, Wag na lang, baka wag ma-promote na. pa. Oo, wag na. Okay. Basta sige. isa siya sa mga nominees ng isang party list group. Oo. Ikaw, ano kung gagawa tayo? Nag-iisip ka na ba? Hindi, Kasi lahat pwede tumakbo baka pwede yung party list mo ay LV party list. Lumang Vag party list. Lumang Vag. Oo. Ayoko. Ay, nako. Mamaya pag-uusapan po natin to. Alright. Laging busog pala. LV, laging busog. Yung pambababoy nga po sa party list election na yan at tuhong kumbaga sadya pong kabalintunaan itong Fair Elections Act dahil mukha po talaga lumalabas na unfair na po ito sa ngayon. Alright. Meron pong mga sumasang-ayon dito, may nagsasabi nga po na maganda itong choice na ito, talaga daw pong napapanahon na ito, at meron daw pong track record sa mabilis na aksyon itong si incoming Secretary Vince Dizon, right? Evencio Vince Opo, meron din po Dizon. mga nagsasabi, ngayon pa lang din, na sandali lang, tanda natin kung ano yung mga kontrobersyang kinasangkutan yan, etc. At kagaya po ng napakarami pong mga appointees, ng presidente, nagpalit, so bigyan po natin ng benefit of the doubt din po muna, hintayin natin kung ano po ang kanyang ma-deliver para po sa bayan. Pero ngayon pa lang po, ang atin ho dito, sa ating pong kaibigan na si Vince Dizon, ang ating po, alam nyo na marahil kung gaano kabigat ang responsibilidad dahil ang inyong sektor, nagmula sa Himpapawid, sa yung airport issue natin, right? Yung pong land transportation, yung pong maritime natin, okay? At dito po sa land transportation na ito, iba't ibang mga sektor ito, sa tren at sa mga sasakyang panlupa. So doon pa lamang po sa train, ang laki na ho ng ating problema. Kaya ngayon pa lang po nananawagan na sa inyo ang ilang mga sektor na unahin nyo yung mga problema po
sa existing project, sa usapin ng right of way, at yan ang challenge diyan. Ang ating nga pong naulinigan na napakalaki ng problema po dito sa mga proyektong ito na ongoing at yung pong mga deal na pinasok nung past administration sa usapin po ng funding. Kaya daw po talagang ang sakit ng ulo ni Ginoong Bautista. Sa MRT 7 pa lang, ito po yung inaabangan namin, ako mismo. Kasi makikinabang kami dito, dadaan po sa amin sa Commonwealth Avenue eh. At marami pong mga mag-aaral, marami pong mga manggagawa na nag-aabang nito. Kaya doon pa lang po sa final station nito, hindi ma-resolve. At maging mismo ho itong outgoing na USEC for Rail na si Regino, nagsasabi na kahit na po si Batman, di kakayanin ito. Kahit na po si Superman, di kakayanin ito. Justice League na daw po ang kailangan dito. Meaning, talaga pong pagsasama-samahin na silang lahat, si Wonder Woman, si Palos, si Captain Barbell, lahat na po ang kailangan magtulong-tulong. Oo. At ang malaking issue rin po dito, yung corruption, mga kapatid. Sa usapin din po, noong mga pagpayag ng ilang LGUs doon sa pagtitirikan ng mga istasyon ng tren. Hindi maitatanggi. Yung usapin po ng right of way, yun, naku, sa simula pa lamang MRT 7, ang dami na hong problema kinakaharap niyan. Ay nag-aabono na po mismo yung pong proponent ng proyekto kasi nga ang gobyerno napakatagal kumilos. Saan ka naman nakakita? Di ba, yung lupa na tatamaan ng proyekto ng gobyerno, kapag nagbabayad ng buwis, ang deklarasyon po, mababa yung balor. Pero kapag na po kukunin, expropriate po ng gobyerno, iba na ang presyo. Pumapayag naman po ang hudikatura. Kaya dito, malaking bagay din, yung mawalang galang lang, yung din pong involvement sa usapin ng right of way ng mga RTC. Kasi silang pumipigil dito. Sa ibang mga mauunlad na bansa, kaya po ang bibilis ng kanila pong proyekto, Paano ba naman, Sir Ted? May mga ilan din dyan na ang nababayaran ng prinsipyo kaya hindi na umaangal sa kagustuhan ng mga bangag. natatapos agad-agad kasi kapag ang Estado na, mawalang galang lang po sa mga property owners na tinatamaan ito, kapag Estado na po ang gumagalaw at kumikilos sa isang napaka-importanteng proyekto, tabi kayong lahat. Pero, hango din po sa ating pong saligang batas, kinakailangan pong dumaan sa proseso at yung pong eksakto lang, di ba? Yung pong Hindi rin lugi pagbabayad ng Estado doon sa expropriation na gagawin po nila. Okay, so ito na lang Skyway eh. Ilang taon nang inabot, lumiko pa siya. Yung Skyway na nag-adjust. Diba? Kasi ang tagal ng gobyerno. So dito ngayon, ito number one problem ni Vince. Para po sa pagbibigay po ng maagang accomplishment kay Pangulong Marcos Jr. at sa buong bayan. Kasi nga siguro nababagalan po si Pangulong Marcos, pero kung naging mabagal yung una, gaano magiging kabilis dito? Gaano magiging, di ba, kapaspasan ang kilos ni Vince kung korte pa rin ang makakalaban ng gobyerno? Ha? At maging yung pong mga sinasabi din po na, alam niyo na, yung mga hindi may tatangging korupsyon. Magkano Korean? Yung common station na lang, ito po ang pinakamalaking problema niya rin dyan. Dahil mismo po sinasabi ng mga taga-DOTR na may problema ito. Pansinin po ninyo, ikaw Seth, araw-araw kang dumadaan dyan, di ba? Sa MRT 7, I mean sa common station sa may EDSA. Yes. Pansinin po ninyo, gaano kabilis ang development o accomplishment? Pansinin po ninyo, pag dumadaan kayo dyan, ikaw dumadaan ka dyan, di ba? Ako everyday. Everyday. Nakikita mo ba? Well, yung parang walkway na ginawa nila, inabot ng mga parang 8 buwan. Hindi ako sure kung ilan yung exact, pero matagal nga. Ngayon, pinapailawan na nila eh. Yung viaduct. Meaning po, yung dadaanan po nung release ng tren para tumawid-tawid sila. Ang sinasabi po ng mga taga-DOTR, may problema sa design. Naku po, yan. Oo, may problema sa design. At yung pong kontratista, ilang taon na pong delayed. Hindi pa rin pinagmumulta ng DOTR. Bakit? Ayun nga. Hindi po, kumbaga, pag ikaw, kung matatapos ho ng proponent yung MRT 7, hanggang saan siya titigil? Dapat ang tigil niyan, doon sa common station para pwede ka na mag-change train. Pero yung common station ngayon, ilang taon nang delayed. Ito pong construction company na BF na construction company. Yan sinasabi ng DOTR. Yan po ay dito pa lang sa MRT 3 at MRT 7. Ilan pa ito? Itong LRT1 extension. Hirap. Hindi ba? Daming sakit ng ulo. Kaya si Vince Dizon, sa dami po ng mga pumupuris appointment niya, titignan natin ang kanyang galing dito na alam po naman natin, we appreciate po yung kanyang, kumbaga, sabi nga, tapang at lakas na loob mo na pumalit ka dyan, hindi ko basta-basta ang posisyon niya. Totoo. Nauuna kasi ang personal na interes kaysa sa trabaho. Kaya ganyan, mga kababayan. Mas inuuna ang bulsa nila kaysa sa kapakanan ng taong bayan. Hindi basta-basta departamento yan. Hindi pa kasama dito yung land transportation. Itong problema ng mga jeepney drivers. Ang first order of business para kay Vince, Secretary Vince, palitan mo yung dala ni Bautista na USEC for
land transportation. Palitan mo din siya. Dapat gumawa ka ng tao mo mismo. Para nakakaintindi sa actual na sitwasyon. Kasi ngayon, bulag ang presidente. Binulag nila sa katotohanan na Correct. hindi po tama yung kanilang accomplishment doon sa mga pumayag na mag-consolidate. Busisiin mo mabuti yung record ng LTFRB, itinatago ang katotohanan dyan. Kung ilan ba talaga ang nag-consolidate, ilan ang umatras, at ilan yung may pending pa. So kung yan pa rin ang iyong USEC dyan, bubulagin at bubulagin sa katotohanan. Dapat ang iyong i-appoint dyan, tao mo mismo na nakakaintindi sa sektor na ito. Otherwise, bubulagin ka rin at eventually, baka ikaw pa masisi ng presidente na mali-mali ang impormasyon. Okay. Tama. Nag-message si Sir Vince. Duly noted. Ay! Ibang Vince pala to. At yun na nga no mga kababayan, narinig natin itong mga nagbabagang balita na dala ni Sir Ted Filon. As always mga kababayan, kita na lang ulit tayo sa ating next vlog. Huwag niyo po sana kalimutang mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. Maraming po salamat mga kababayan. Ingat and God bless.